The self-confessed bagman and alleged former aide of Vice President Sara Duterte is headlining today's list of witnesses in VP Sara's impeachment hearings. Kumuha tayo ng detalye, nasa linya si Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-uulat siya mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano na ang nangyayari sa pagdinig? May kaabang-abang ang umuusad na pagdinig ng House Justice Committee kaugnay sa impeachment complaints ni Vice President Sara Duterte. Muli na namang iginiit ni Representative Jervy Luistro na siyang chairperson ng komite na naayon sa mandato ng Kamara ang ginagawa nilang pagdinig. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. Sa pagsisimula kanina ng pagdinig pasado alas 10 ng umaga, maring iginiit ni Congresswoman Jervy Luistro na hindi trial ang kanilang ginagawa sa Kamara, kundi pagdinig lamang para matukoy kung may sapat na basehan ba ang mga reklamo laban sa bise. Ngayong araw, imbitadong dumalo ang ilan sa mga pinasabpina ng komite ng Kamara. Una sa mga dumating ay si Remil Madriaga na may kasamang jail escort mula sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Nandito rin si Attorney Michael Powa, bahagi ng legal counsel ni VP Sara na kabilang sa ipinasabpina ng komite ng Kamara dahil sa pagiging chief of staff niya noong kalihim pa si VP Sara ng Department of Education mula 2022 to 2023. Sir, willing kayo sir to speak anything kahit anong tanongin nila sa inyo mamaya? Yeah, as long as it's within, of course, the coverage or scope of the subpoena. Wala naman po. We just follow the process, no? I was under compulsory process, so nandito ako ngayon. Pagpasok ni Powa sa hearing hall, kinamayan pa niya si Representative Laila De Lima na isa sa mga endorser ng isa sa mga reklamo laban sa bise. Maliban dito, nakita rin natin silang nag-usap ni De Lima. Samantala, dumating din kanina ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman pero agad din silang umuwi dahil ngayon lang daw sila nasabihan na hindi pa sila magte-testify ngayong araw. Pero pinababalik raw sila sa April 22. May nakita rin natin kaninang dumating dito sa House of Representatives si NBI Director Melvin Matibag at anya dala-dala niya ng kanilang investigation records kaugnay sa reklamong grave threats na kinahaharap ni Vice President Sara Duterte. Kahit nga may wala dito ang bise, naglagay pa rin ang komite ng Kamara ng upuan o pwesto para kay VP Sara sa tabi ni Representative Laila De Lima at Representative Benny Abante. Maliban nga dyan, may muling kinutya ni Representative Luistro si VP Sara dahil imbis raw na sagutin ito ang mga tanong ay bumabasi pa raw siya sa technicalities ng mga reklamo. May. Isaiah, ang alam ko, pinatawag din ng Justice Committee yung mga representante ng BIR para pag-usapan ang tax receipts ni VP Sara at pati na ang kanyang asawa, pati na rin ang mga tax documents kaugnay ng mga businesses nila, no? So sa dami ng pinatawag today, may pagkakataon ba na mabigyan ng opportunity itong representatives ng BIR to release these documents? May ang mga nakaschedule lang ngayong araw no, ay ang ilan sa mga pinatawag ng komite ng Kamara. Kabilang dyan ang COA at nga itong si Ramil Madriaga at si Michael Powa. Subalit patungkol sa BIR, may ang sabi sa atin ng House Justice Committee, sila raw ay inimbitahan sa susunod na pagdinig which is sa April 22. Makakasabay nila ang Office of the Ombudsman maging ang SEC. May. Okay, so yung Office of the Ombudsman, ang pag-uusapan naman doon, yung SALN ni VP Sara Duterte, am I correct? Yes, May. Kanina nung dumating dito si Assistant Ombudsman Miko Clavano, akala raw nila ngayon sila magte-testify pero humarap na rin sila dito bilang araw pagsunod sa subpoena na ibinigay sa kanila ng komite ng Kamara. Ang sinasabi ni Attorney Miko Clavano sa ating kanina, hawak na nila ang ilan sa mga salin ni Vice President Sara Duterte.
medyo kinukolekta na lang nila yung mga salin na magmumula sa Mindanao na kung saan yun yung records noong mayor pa si VP Sara ng Davao City. Mike. Maraming salamat, Isaiah Medafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa kamera.